Then, Tomas Apolinario, Director po ng Southern Police District. Sir, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon din sa inyo at sa mga nagpapakinig. Apo. Sir, dito po sa nangyaring backtracking, napakahusay ng ginawa ng PNP at nabuo, napagtagpi-tagpi yung kwento para ma-identify itong si Jesse Carlos. Pero sa kabila ho nito ay may pananaw pa rin si Speaker Pantaleon Alvarez na terrorism ho ang nangyari. So, meron din ho bang efforts yung PNP para halimbawa i-analyze po yung mga nakarang communication nitong itong suspect o kaya po yung mga computer niya para talaga matukoy na wala ho nangyari o kung merong nangyaring recruitment sa kanya para ho talaga maisarado po yung issue, yung angulo pong yun. Ano po ang pananaw niyo po rito, sir? Kahit na natapos na yung nalaman na natin kung sino yung suspect at saka yung motive niya, hindi pa rin naman tumitigil doon. Tuloy-tuloy pa rin yung investigation namin. Kasama dito yung intelligence, tingnan kung meron siyang involvement on any groups or organization or personalities. Pero sa ngayon, evidence points na he acted alone at ito kagagawan niya lang at there's no this is not any terrorism case. Apo, yun nung mga may-ari ng baril, meron na ho kayong identity kung sino-sino po ito at anong background nila kung may impormasyon na po kayo? Well, dito sa aming initial check, although hindi ito yung formal, yung mahaba, yung rifle ay defaced, kaya kailangan natin ng macro-etching test to determine kung kanino naka-register to. And hopefully, ito ay nakapangalan sa isang tao. Yung pistol, meron na ring initial result ng ownership. Although hindi pa official, hello? Apa. Yeah. Yes, sir. Although hindi pa Nakikinig official po kami. kasi although hindi pa official kasi yung result ay hindi pa galing sa FPO. Apo, dito sa paggamit niya ng baril na nakikita po natin sa CCTV ng establishment ay meron ho bang kwento yung magulang nito o yung ibang mga kaanak kung saan ho ito natuto at anong background? Considering na ito ba'y hobbyist dati o talaga may training po sa ganyan? Well, hindi masabi ng magulang kung saan siya natuto, pero hindi rin naman nasabi na meron siyang training sa ganyan. Hindi naman siya former military or police. So I cannot speculate on that kung paano siya natuto bumaril. Opo, yung pong bangkay na nakuha ho doon po sa 5th floor, kung saan po sinasabi na tagpuan din po yun nga po yung sinasabing bangkay ni Carlos. Ayun ho ba'y sinailalim pa sa parang mga pagsusuri, DNA testing, dentures, kung ano man, para talagang 100% na siya po yun at wala rin hong duda na siya talaga yun. May ganun ho bang pagsusuri pa na ginawa ang PNP? Opo, kasama ho yan. Yung ating crime lab ngayon ay ginagawa na yan, yung dentures comparison at saka yung DNA. So it will take some time para lumabas sa crime lab. Pero ginagawa po yan ng ating crime lab and that is part of our investigation. Opo. So sa investigasyon po ninyo ay yung sprinkler system po ng Resorts World ay gumana po, yun ho ang tingin ng pulis? Well, hindi kami ang expert sa pagdating sa sprinkler system. Yun ho ang
Bureau of Fire Protection ang may authority magsabi kung gumana o hindi. Apo. Sa panig po nung security, yung security lapses na sinasabi ho ay ano po bang nakikita nyo rito? Kasi doon sa parte ng CCTV, isa may x-ray ho na papasok na siya sa may sugalan. Parang tumakbo na lang ho yung nagbabantay doon. So ano ho ang na-establish nyo po rito? Titignan din natin yan, pinag-aaralan din kasama yan sa investigation yung kanilang security deployment. Dito nga sa security, maraming levels of security deployment yan, di ba? Pagbaba mo sa kalye pa lang, dapat meron ng mga blue guards o mga traffic guards na deparel. So, pagpasok mo sa mall or before entering the casino, titignan natin kung kaakibat sa deployment plan nila yung kanilang mga nakatalaga na security guard. So, hindi pa ho natin masabi as of now, kasama ho sa investigation yan. Opo, sa ngayon ho ay ano pa ho ang direksyon o ano pa ho yung mismong ginagawa niya na naintindihan ko meron parang ocular inspection po ulit kayo, tama po ba? Sa ngayon, nandito kami sa Resource World, sa crime scene mismo. Kasama namin ang SOCO at ang Bureau of Fire. Kasi during the last few days ay masyadong magulo pa at delikado yung scene, although na-process na noon ng SOCO. Pero ngayon, papasadahan uli namin, papasokin namin para yung mga medyo magulo pang information ay medyo maklear na. So, nandito kami sa second floor ng Resource World at papasok kami to inspect. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon at update. Si Police Chief Superintendent Tomas Apolinario, Director po ng Southern Police. Salamat po, sir. Maraming salamat din sa inyo.